Hindi man batid sa nakararami, ang karagatan ng Pilipinas ay isa sa pinakamayamang karagatan sa buong mundo. Karamihan ng mga isda, bahura at iba pang lamang dagat ay dito makikita. Kaya naman, ito ay tinatawag na sentro ng marine biodiversity. Sa kabila ng yamang ito, ang mga Pilipinong sa karagatan umaasa para sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan ay nabibilang sa mga mahirap sa ating lipunan, ang mga mangingisda. Isa sa mga rason upang sila ay gumamit ng mga ilegal at mapanirang uri ng pangingisda para masustina ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit ang mga ilegal na gawaing ito, bagamat nakakatulong upang makakuha ng mas madaming huli, ay magiging rason upang tuluyang mawala ang bahura at isdang dati ay nagbibigay ng kabuhayan sa kanila. Upang maialpas sa tanikala ng kahirapan ng ating mga isda at tuluyang talikuran ang kanilang mga ilegal na gawain, nais ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na solusyonan ang ugat ng kanilang problema, ang kahirapan. Sa araw na ito, nandito tayo sa Sitio Mambakayaw, sa munisipalidad ng Bantayan Island. Nandito tayo ngayon dahil meron tayong ila-launch na isang initiative ng BIPA Region 7. Ang tawag natin dito ay Operation Bagong Buhay. Itong programa na ito ay nabuo natin dahil sa nakita nating pangangailangan ng mga mangingisda sa lugar na ito. Kasi itong Sitio Mambakayaw ay rampant ang dynamite fishing dito nung araw. So what we did, ang ginawa ng BIPA Region 7, sinasakluluhan natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang proyekto. So during that time, nagbibigay ang BIPA Region 7 ng 32,000 kilos of seaweed propagules o mga seedlings para itanim ng mga mangingisda. Ang intention talaga ay para iwanan nila yung mga illegal activities na yan, particularly itong dynamite fishing, at pupunta sila sa isang legal na pamamaraan sa pamamagitan ng pagtanim ng seaweed. Kasi itong seaweed na pinopromote ng BIPAR ay makakatulong sa kanilang kabuhayan. So itong konsepto na ito ay tinatawag nating bagong buhay dahil nakikita natin na sila ay lumihis sa ginawa nilang mga illegal activities, particularly itong dynamite fishing. At gusto natin silang ibalik sa tamang pamamaraan na marami naman. Kasi hindi natin masolve ang problema sa illegal, sa anti-illegal fishing campaign natin sa pamamagitan ng panghuhuli lang. Alamin natin ano ba talaga ang rason, bakit ba sila napupunta sa mga illegal activities. So siguro hindi sila nagkaroon ng opportunity na mabigyan ng mga livelihood assistance dito sa legal na pamamaraan. Kaya doon natin titingnan yung sitwasyon. Kaya yung 70% approach na ginamit natin dito, i-educate natin sila na mayroon palang mga legal na pamamaraan. So tayo mismo yung nagbigay sa kanila ng idea, yung bagong technology, because we have a lot of matured and maturing technology na pwede nila magamit, na hindi nila alam in the past na mayroon palang ganon. So ito yung gagawin natin para matulungan ang mga tao. Ang intention lang natin ay sustainability na resources, di ba? Gusto natin na maging sustainable yung pamamaraan natin. Kasi pag ipagpatuloy natin yung illegal na pamamaraan, particularly nga itong sinasabi natin na dynamite fishing, blast fishing, sinisira na natin yung kalikasan natin, yung kuras na sisira na diyan. At nauubos pati yung hindi pa dapat huhulihin, di ba? So maraming mga destructive effect ang dynamite fishing. Nakaanak mi og sa kabuok. Pero illegal yapon to kung pangita. Kaya pag uli na ko dre illegal mi yapon pangita ko. May lang pangita din tao gid. Sa una, ayaw ng pangita namin dito kasi ang natao dito, yan ang namatag hayag ba. Nanay taga-BIPAR nga rin nga nangayog, nanghatag sa mga support nga
tabang. Naginahinay na mi og undang ng pangita. Nasundan po ni direktor, isuod rin, nagahan po sinahatag sa mga nga kining sewage. O na nga, desisyon lang gid mi nga, mundang nga lang gid. During our first meeting actually, we identified about 58 fishermen na involved dito. At lahat sila ay willing na talagang magbagong buhay. So tinatanong natin sila, ano bang kailangan ninyo? Base doon sa pangangailangan nila, nagbibigay tayo ng mga bangka, fiberglass na mga 20-footer para doon sa mga maliliit na mangingisda na gusto talagang mag-seaweed farming para magamit nila yung bangka nila. Complete with engine yun, accessories, mga seaweed farming implements katulad ng lubid at yung propagules mismo, yung seaweed seedlings para maitanim nila. Itong area na ito identified as the most suitable site dahil malinaw yung tubig dito at continuous yung current. So nagkakaroon ng gas exchange, no? Ang kailangan ng seaweed para siya ay tumubo. Oo. Tsaka with the latest technology na in-apply natin, katulad ngayon na medyo tag-araw, tinuturuan natin sila na dalhin yung mga seaweed sila sa medyo malalim na lugar. I-submerge sila ng konti para hindi siya masyado apektado sa mainit na panahon. Ano? Sa ginawa natin ngayon talaga, tinuturuan sila na mag-set aside ng mga seedlings galing doon sa farm nila mismo. So meron silang site na nilalagyan ng mga seedlings para after harvest meron silang mailalagay. Kaya lahat sila ay in-encourage natin dahil ang presyo ng seaweed ngayon umabot na ng 72 pesos per kilo yung dried, ano. And aside from that, yung training division natin ng regional office, magkakandak tayo ng mga seaweed processing para mag-value adding tayo. Lahat ng mga asawa ng mga mangingisda, tuturuan natin sila kung paano pag-process ng seaweed at tuturuan din natin sila pag-identify. Tutulungan natin pag-identify ng market at ito, malaking bagay ito para makapagbigay ng alternative livelihood sa kanila. Sa araw na ito, nagbibigay tayo ng isang 30-footer na FRP o isang fiberglass boat na twin engine na gagamitin nila in case of emergency kasi itong lugar na ito ay napakalayo talaga. So in case na may mga emergency na mangyayari, kaya ito magamit nila 24/7. Ano? So ito ay ino-operate ng Seaweed Growers Association. So para sa lahat ng mga miyembro ng yung association na ito, gagamitin nila papunta sa main island barangay at ginagamit nila sa pag-igib ng tubig halimbawa dahil ni tubig wala dito, walang kuryente dito. So lahat ng mga pangangailangan nila ay magagamit nila ang bangka na ito. Para ma-feel din ng mga tao yung intention talaga ng pamahalaan na dalhin yung programa doon mismo sa lugar nila. Kasi sa narinig namin, parang bihirang mabisitahan ang lugar na ito dahil sa malayo nga siya. So, at sila ay napalibutan sa dagat. So, kailangan lang na yung biparay nasa pupunta talaga dito. So, sa ngayon, ongoing yung construction ng mga bangka. At hopefully within mid-June, may deliver na natin dito. In-encourage din natin sila na maglagay ng mga fish cages kasi mayroon tayong technology dyan. Pwede silang maglagay ng bangus or any fin pieces na with high commercial value para dito natin mismo patubuhin sa area. So we will all provide all the necessary support. And in fact, itong mga tao na ito ay gusto rin mag-avail ng isang loan under ng ECPC loaning scheme natin na gusto mag-avail ng isang ice making machine at dahil wala tayong wala tayong kuryente dito, package na yun, meron na silang isang isang solar panel na gagawin dito dahil dapat solar powered yung nila, yung machineries na gagamitin sa ice making, that can produce about 20 blocks a day. Pwede na yun para sa kanila. And hopefully, ma-materialize natin yan by July.
Nagpunta rin noon dito ang Bipar na tulungan din ko nila po kay yung nabigyan ko nila ng pira ng 2004. Yun, nakatulong din sa akin ng ibinili ko ng PC para pangdagdag tanim ko sa aking gusto. Kaya nagdami ang tanim ko, nakabenta ako. Dahil sa tulong nila sa Bipar, ito ang binta ko nito, binili ko para sa bahay namin. Natanim ko ron, kuwan pa lang to, 80 pa lang to kalinya. Pero kung mag-harvest ako, makabenta din ako. Primero nating binta, nakabenta ako ng 6,000 kapit ng halin. Pagka dason simana, nakauga na po ko gusto na di kabinta na po ko sobra 5,000. Sa karon sa gihatag sa kuwasat sa Bipar si natagaan ako yung bangka, makatanom na ko na dito sa anahan nga. Makatarong na ko gusto din ako na sa iyan tabang din ako. Salamat sa Ginoo. Salamat din sa Bipar nga binigyan din nila ako ng muli ng beneficiary nila sa akin, nang binigyan nila ako ng bangka at mga PC pa at ibang pang mga gamit para pang hanap buhay. Nagpasalamat din ako sa kanya nga malaking tulong yan sa aking pamilya para makapag-aral ako sa aking mga anak. Kaya ang tawag dyan ay Operation Bagong Buhay dahil galing doon sa hindi tamang pamamaraan, nagbabagong buhay sila, ginamitan nila ngayon ng legal na pamamaraan. Kaya mayroong support na binigay ang pamahalaan sa kanila. So ito yung programa na gustong isulong ni Secretary Manny Piñol dahil doon sa pinopromote natin na yung goal natin na food security program natin at para to be consistent with the national program natin na gusto talaga makita ni Presidente na lahat ng mga tao ay hindi maghihirap. I mean, kahit nasa ganitong sitwasyon ay masaya sila na naghahanap buhay. Meron pa akong nakita na mga 3 o 4 na islet o islands na pupuntahan pa natin. At the same concept ang dadalhin natin doon. At alam ko na pag nagkulang tayo sa pagbigay ng edukasyon sa mga mangingisda, sayang yung effort natin. Kaya intensify talaga yung campaign. It should be an intensified campaign. Pupuntahan natin sila, kausapin natin sila. Because in that way, maintindihan nila yung intention din natin na para sa kanila na rin yan. Kasi tinitingnan natin ngayon, hindi lang naman itong panahon nila ngayon. Tinitingnan natin yung panahon ng mga anak nila, tsaka yung mga apo nila, yung mga future generation na i-prepare natin ngayon at i-edukar natin sila about fish conservation para naman paglaki nila at maka-expect tayo na at least iba na yung pananaw nila para maging sustainable yung resources na ginagamit nila sa pang-araw-araw na kabuhayan. Naputukan ko sa Dalamita, 1 litro. Sakit. Naluoy ko sa kong kagulingon. Naluoy ko sa kong anak. Wala ko ibuhi nila, kong asawa. Nung nangyari sa akin, hindi na ako babalik nun. Kikanilimutan ko na lang yan. Kahit mga bata ko, ayaw ko nang mangyari din sa kanila. Ang gusto ko sa kanila nga mag-aral na lang sila na mabuti. Amo man nahon-hon na mga dikit mayog sigihon kay ang nagsunod na mong mga anak, wanay maani sa dagat. Wanay makuhang isda ba. Sa tabang nila,
nangayo sa mga pasalamat sa nga naa sila mo support namo. Nga ni nagbago mi sa mong pangita, undang niya ng illegal nga pangita. Na, nagpasalamat mi nila. Ito ay isang patunay na kung ating tutuldukan ang kahirapang hinaharap ng ating mga mangingisda, ating masisilayan ang bukang liwayway na may pangako ng isang bagong buhay.